Si Lee ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa rupture, na tila nasa Russia, kaya ang una niyang destinasyon ay ang Mages Tower, dahil may portal doon, na nagpapahintulot sa mga gumagamit na mag-teleport. Kahit saan ng agad-agad, isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit maraming malalaking guild sa buong mundo ang may sangay sa Korea. Napangisi siya habang nakatingin sa kanyang telepono, at naisip na mas mabuting magtaksi na lang siya, kaysa sumakay ng tren, dahil masyadong marami siyang kailangang sakyan at magpalit-palit. Sinabi ni Granfell na kailangan na niyang umalis. Dahil mahalaga ang oras sa sitwasyong ito, hiniling ni Lee na huwag siyang umalis ng ganoon-ganoon lang. Kaya naman huminto ito, napansin niyang may nakalimutan siya. Nakahinga ng maluwag si Lee, pero agad din itong nadurog. Nang kunin lang ni Granfell ang ilang pakete ng instant tea, hindi niya pwedeng palampasin ang tea time, ang pinakamahalagang oras ng araw. Samantala, ang mga news outlet ay nagtipon sa paligid ng Mages Tower. Handa ng kapanayaman ng Gaon Guild. Napaparating na, isang baguhang reporter ang napansin, na sobrang daming mamamahayag ang naroon. Kaya tinanong niya ang isa sa mga cameraman, kung talaga bang darating ang Gaon. Sinabi nitong malamang nga, dahil ang bagong rupture ay nasa Russia, at malapit lang ang Mages Tower sa kanila. Bigla na lang dumating ang Gaon Guild. Pinangungunahan ni Taemin. Dali-daling lumapit ang mga reporter. Bitbit ang hindi mabilang na tanong. Kung paano nila sasalakayin ang rupture, at kung balak ba nilang ibahagi ang impormasyon sa ibang guild. Sumugod ang baguhang reporter at diretsyong tinanong si Taemin, kung paano niya lalabanan si Count Askura. Sinabi ni Cholmin na mas mabuting gawin na lang ang mga interview mamaya. Pero tumawa si Taemin at sinabing sayang lang. Dahil wala naman silang paraan para patayin si Count Askura. Hindi nila kailanman inisip ang ganoong bagay. Kapag pumapasok sa mga rupture, pinili lang nilang mauna sa ibang guild, upang matalo ang kanilang mga kakompetensya. Natural na hindi rin sila magbabahagi ng impormasyon, kahit pagamitin ito sa ngalan ng kapayapaan sa mundo, o kung anong kahibangan. Kung talagang gusto nila ng kapayapaan, dapat silang mismong sumabak sa rupture, sa halip na manatiling nakaupo gaya ng mga duwag. Hindi alam ng baguhang reporter kung paano tutugon sa lahat ng ito. Pero biglang dumating ang Shining Guild, kasama ang kanilang pinuno na si Lux, na may level 399. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Sinabi ng kanilang butler na kailangan nilang maglakad. Dahil sa kapal ng tao, may isang miyembro naman na napansin, na tila napakaangas ng mga sinabi ng Gaon Guild. Sinabi ni Lux na kinakabahan lang si Taemin, dahil dumarating na ang iba't ibang malalaking guild sa Korea, dahil sa Mages Tower. Kaya pababa ng pababa ang kanilang posisyon. Marahil ay itinataya ni Taemin ang lahat sa ekspedisyong ito. Napansin ni Cholmin ang kanyang pag-aalala. Kaya sinabi nitong hindi na dapat siya mangamba, dahil dahan-dahan nilang aayusin ang lahat. Iyon ang pinakamabisang paraan. Tinanong ni Taemin kung sinubukan ba niyang kontakan si Lee muli. Pero sinabi ni Cholmin na hindi siya nagkaroon ng oras, dahil abala sila sa bagong update. Sabi ni Taemin, kung kasing lakas nga siya ng inaasahan, baka susubukan ni Lee na i-raid ang rupture. Marahil ay makikita nila siya sa Mages Tower, sa loob ng isang bus. Nanunood si Granfell ng isa na namang video tungkol sa Mahika. Ito na ang ika-100 niyang video tungkol dito. Kaya masasabi niyang, ganap na niyang nauunawaan ang 3 antas ng pag-activate ng Mahika. Ang pag-inspeksyon ng mana, ang panghihimasok dito, at sa huli, ang mismong pagmanipusta nito. Gumamit siya ng isang fire skill sa loob ng bus. Pero pinagsabihan siya ng driver na bawal gumamit ng skills sa loob. Dahil delikado ito, hinimok ni Lee si Granfell na mag-sorry. Kaya nag-sorry naman siya, pero sa sobrang maangas na paraan. Naisip niya na ngayon lang siya natuto ng isang skill, mula sa panunood lang ng video. Kaya't siguradong magiging kapaki-pakinabang ito. Dahil kakaunti lang ang alam niyang skills. Binuksan niya ang skill tab. Pero wala roon ang skill na ginamit niya. Isa ba itong bug? Sa wakas, nakarating siya sa Mage Tower, na mukhang ibang-iba mula sa labas. Lumapit siya sa portal, at biglang nakaramdam ng isang bagay na malabo. Parang kaya rin niyang i-manifest. Ang ganitong klase ng teleportation magic. Mukhang mas madali pa itong intindihin, kumpara sa ignition magic kanina.
Biglang may isang lalaking may bitbit na gamit. Ang nabangga siya, at direkta siyang natulak papasok sa portal. Napailing si Taemon at sinabing, dapat na siyang mag-ingat sa daraanan niya mula ngayon. Dahil pinapahiya niya ang grupo. Samantala, inisip ni Chomin. Nakamukha ni Granfell ang lalaking naitulak sa portal. Pero agad siyang tinanong ni Taemon kung handa na ang briefing. Sinimulan ni Chomin ang paliwanag. Ang bagong rupture ay nasa Russia. At ganito ang itsura nito. Ang panlabas na bilog ay ang outskirts ng teritoryo, na may hindi mabilang na mga pasukan. Ang panloob na bilog naman ay ang teritoryo ng pamilya ng Count, na may tinatayang 30 pasukan. Ang huli ay ang pinakaloob na bilog, ang Fortress Rupture, kung saan naninirahan si Count Asker, ang boss monster. Haka-haka lamang ito batay sa hugis at pattern. Pero kung sakaling mabasag ang rupture, malamang na ang kastilyo ni Count Asker ay lilito sa totoong mundo sa Russia. Samantala, ang mga news outlet ay abala sa pagkuha ng footage ng bagong rupture, pati na rin isang vlogger, na agad nag-livestream ng kanyang karanasan. Biglang dumating si Granfell, at sinabi ng vlogger na humanap na lang siya ng ibang rupture. Dahil siya ang nauna rito, diretsyong sinabi ni Granfell na lumayo siya, dahil wala siyang pasensya sa ganitong bagay. Ang totoo, gusto lang ni Lee na sabihin na giniginaw siya. Pero syempre, lumabas ito na parang ibang kahulugan. Nakarating siya sa harapan ng isang rupture, ang outskirts ng teritoryo. Umaasa siya na sana ay mas mainit na sa loob. Sa loob, isang babae ang walang humpay na pumapatay ng mga zombie. Habang ang kanyang grupo ay nag-aalala, at sinasabing masyado siyang mabilis gumalaw. Ito si Leonie Bellucci, level 348 at ang Guildmaster ng Berserker Guild. Kilala siya sa paggamit ng mga salitang. Karamihan ay kailangang eye sensor. Samantala, lumitaw si Granfell sa kabilang bahagi ng portal. At naisip niyang ito siguro ang outskirts ng teritoryo. Hindi ito gusto ni Lee. Dahil mas malamig pa rito kaysa sa labas. Pero si Granfell ay natuwa. Dahil sa lamig na ito, lalo lamang umiinit ang kanyang dugo. Isang perpektong simula para sa pangangaso. Biglang may narinig siyang mga pag-ungol mula sa likuran. Paglingon niya, lumitaw ang hindi lang isa, kundi maraming dagwang mga lobo. Lahat ay level 230. Naisip ni Granfell na napakataas ng level ng mga ito. Samantalang siya ay level 67 pa lang. Pero, dahil sa kanyang natural enemy skill, tiyak na makakalabas siyang panalo rito. Sinabi niyang ito marahil ang mga bantay ng Count. Mukhang pumili sila ng maling amo. Ipinatawag niya ang kanyang dagger. At sinabing ipaparamdam niya sa kanila ang takot ng pagiging hinahabol. Samantala, sa ibang bahagi ng outskirts, sinusuri ng grupo ni Leonie ang mga patay na lobo. Si Leonie naman ay patuloy na tinatadyakan ang isang lobo na patay na, habang sinasabi ang mga salitang censored na tiyak. Hindi matutuwa ang YouTube. Pinayuhan siya ng isa sa kanyang mga miyembro na medyo maghinay-hinay, pero sinabi ng isa pang kasamahan na normal lang naman ito para sa kanya. Sa huli, huminto rin siya at tiningnan ng lobo na siguradong patay na. Nag-usap-usap ang kanyang mga kasamahan. Sinabing nakapatay na sila ng 12 ganito, pero parang wala itong katapusan. Doon napansin ni Leonie na may kakaiba sa mga lobo. Wala silang takot, parang hindi nila alam kung ano iyon. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung ano ang ibig niyang sabihin. At may isa pang nagsabi na huwag na siyang magpakamatalino, dahil halatang hindi ito epektibo. Pero sagot ni Leonie, hindi yun ang dahilan kung bakit niya ito nasabi. Sa pakiramdam niya, may isang bagay na hindi tama. May masamang pakiramdam siya tungkol dito. Halimbawa, may nakita na ba silang kahit isang lobo na umungol sa sakit o mukhang nasaktan habang pinapatay nila? Hindi nila masagot ito, at nagdulot ito ng pagkalito sa grupo. Biglang may marinig silang isang desperadong alulong mula sa malayo. Alam nilang hindi ito normal. Ito ay isang sigaw ng tulong. Hindi ganito ang tunog ng mga lobo kanina habang pinapatay nila. Kaya ano ang dahilan ng biglaang pagbabago? Sinabi ni Leonie, kung hindi natin titingnan, hindi natin malalaman. Kaya iminungkahi niyang sundan nila ang tunog. Sinabi ng kanyang grupo na maghintay siya, pero nagmamadali silang sumunod, dahil muling sumabak ang kanilang guildmaster sa isang mabilisang pagtakbo. Samantala,
Ginamit ni Granfell ang kanyang pana, at naramdaman ang mana na naipon sa dulo ng palaso. Hindi ito magandang pana, dahil pangit ang pagkakagawa, pero kaya niyang inspeksyonin ang mana sa dulo. Pakialaman ito, at kung magawa niya iyon, kaya niyang i-manifest ang anumang gusto niya. Binalot niya ang palaso ng apoy, at ipinutok ito sa isang lobo, na agad namatay sa isang tama lang. Ang iba pang mga lobo ay nagsimulang mag-atubili. Parang nag-aalangan kung aatakihin ba nila siya, pero alam nilang wala silang mapupuntahan, dahil hindi nila matatakasan ang bilis ni Granfell. Maya-maya, dumating si Leonie at napanganga sa kanyang nakita. Isang lalaking nag-iisa sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga lobo. Kalma lang na umiinom ng tsaa, dahil tila oras ng tsaa para sa kanya. Napaisip ang isa sa mga miyembro ng guild. Kung mayroon siyang fire arrow magic skill, habang si Leonie naman ay nagtaka kung sino ang tarantadong ito. Sino bang matinong tao, ang magpapakasosyal at magsusuot ng suit, habang nasa isang rupture raid? At higit sa lahat, bakit siya nagkakape sa gitna ng apoy? May nagmungkahi na baka isa siyang streamer. Marahil, sumunod lang siya sa isang guild. Pero hindi na makahabol, kaya napagdesisyonang magpahinga rito. Napailing si Leonie. Napakaengat naman nun, bulong niya. Bago lumapit sa lalaki, binalaan niya ito. Delikado rito, kung isa kang sibilyan, umalis ka na ngayon din. Sinulyapan lang siya ni Granfell. At walang pakialam na ipinagpatuloy ang pag-inom ng kanyang tsaa. Nagpanteng ang tenga ni Leonie. Binaliwala siya ng harapan, habang pinipigil ng kanyang mga kasama ang tawa nila. Sinubukan niyang pag-alitan si Granfell sa kanyang kabastusan. Pero bago pa siya makapagsimula, biglang sumigaw ang mga miyembro ng guild. Mag-ingat, may paparating na mga kalaban. Mabilis nilang inihanda ang sarili para lumaban. Pero natakot sila sa dami ng mga kalaban na lumitaw. Saan ba nanggaling ang mga ito? Mga dagwang bandido ang lumitaw. At mukhang kasing lakas din sila ng mga lobo, level 230. Agad nag-utos si Leonie. Lahat ay pumosisyon. Nagsimula silang lumaban, habang nagbabala ang isang miyembro na mag-ingat. Dahil karamihan sa mga bandido ay armado ng mga sandata, tumayo si Leonie sa tamang pwesto. At sa isang iglap lang, pinagpapatay niya ang napakaraming bandido gamit ang kanyang mga kasanayan. Kayang-kaya natin to, sigaw niya, pero nagkamali siya. Sa isang burol na malapit sa kanila, lumitaw ang napakaraming archer, handa nang magpakawala ng napakaraming palaso. Sa kabila ng dilim, kumikislap ang kanilang nakakakilabot na pulang mga mata. Nas ukol na tayo, anong gagawin natin? Tanong ng isa, habang lahat ay nag-aalala. Tinapos ni Granfell ang kanyang tsaa. Nagulat si Leonie, hindi pa rin siya umaalis. Ano ba tong lalaking to? Baliw ba siya? Ngayon ay hindi oras ng tsaa. Tumitig si Granfell sa kanyang thermos at bulong niya. Ngayon, pwede na. Nagsimula ng umulan ng palaso. Tining-ala lang ito ni Leonie. Alam niyang wala na silang matatakbuhan. Samantala, sinuri ni Granfell ang mana sa loob ng kanyang thermos. Kailangan niyang makialam dito, at i-manifest ang tamang spell sa tamang sukat. Pero may isang problema, kulang siya sa mana. Kung mali ang kanyang hinala, tiyak na mawawalan siya ng malay sa isang iglap lang. Pero, paano kung hindi talaga skills, ang mga spell na ginagamit ko? Biglang sumiklab ang isang matinding enerhiya sa loob niya. Nakuha niya ang bagong kahulugan ng mana at ang tunay nitong gamit. Mula sa lupa, isang malaking sinag ng asol na mana ang lumabas. Napasinghap si Leonie. Ano na naman to? Pero imbes na mapahamak sila, isang napakalaking pader ng bato ang lumitaw sa harapan nila. Sinagip sila mula sa libu-libong palasong paparating. Nanlaki ang mata ni Leonie. Alchemy ba to? Wala pa siyang nakikitang ganitong klase ng kasanayan. Isang skill na kayang bumuo ng isang napakalaking pader. Ibig sabihin, ang taong ito ay sobrang makapangyarihan. Ngumiti si Granfell at ipinaliwanag. Hindi ito skill. Ito ay mahika. Purong mahika. Walang limitasyon. Nagulat ang buong grupo, pero laking pasasalamat nila, na nailigtas sila, ngunit nagduda pa rin sila. Alchemista ba siya? Kung ganun, anong ginagawa niya rito? Dapat nasa laboratorio lang ang mga alchemista, di ba? Napaisip din si Leonie, anong ibig niyang sabihin sa purong mahika? Samantala, iniisip ni Granfell, na posibleng ang baguhin ang anyo ng isang bagay. Kung kaya niyang pakialaman ang mana nito,
Mas malapit ito sa alchemy kaysa sa magic. Kaya hindi rin sila ganap na mali, pero hindi rin tama. Biglang umuga ang pader, sinira ito ng mga bandido. Umatake sila mula sa gilid. Napabuntong hininga si Granfell, nakakahiya naman. Muli na namang maaantala ang oras ng tsaa. Muling naghanda ang guild para sa labanan. At sumabak din si Leonie. Ikaw, sa likod ka na lang muna. Utos niya kay Granfell, pero iba ang plano niya. Inilabas niya ang kanyang pana at palaso. Isang guild member ang sumigaw. Healer. Kailangan natin ng healer. May malubhang na sugatan, pero ginamit ito ng isang bandido bilang pagkakataon. Mabilis siyang sumugod mula sa likod. Wala na siyang oras para makaiwas. Pero biglang, isang palaso ang dumaan, at agad na tinamaan ang bandido. Sa isang iglap lang, napalipad ito palayo, napanganga ang mga guild members. May ganitong klaseng archer ba sa guild natin? Nagulat si Leonie nang makita niyang isang archer si Granfell. Ngayon tuloy, lalo siyang nagtataka, ano yung pader na yun kung ganon? Pero bago pa siya makaisip ng sagot, binalot ng apoy ni Granfell ang kanyang palaso. Napanganga si Leonie, ano ba talaga ang lalaking to? Isang salamangkero ba siya? Pero hindi, may kasanayan siya sa pagpana. Tapos may alchemy at mahika rin siya. Sino ba talaga siya? Di nagtagal, tuluyan nang napatay ng guild ang mga bandido. Iniulat ng mga scouts na wala ng ibang kalaban sa paligid. Pinuri ni Leonie ang lahat sa kanilang mahusay na trabaho. Pero halatang may bumabagabag sa kanya. At ang bagay na yon ay walang iba kundi si Granfell. Nasa gitna sila ng isang napaka-mapanganib na rupture. Pero parang hindi niya ito iniinda. Bukod pa roon, napakaayos pa rin ng kanyang kasuotan. Parang hindi siya nakipaglaban kanina. At ang pinakakinaiinis niya, hindi niya sinasagot ng maayos ang kahit anong tanong niya. Hindi rin siya mukhang pagod. Bagamat malamang pinipilit niya lang na wag ipakita. Nakakahiyamang aminin, pero kung hindi siya nandito, siguradong patay na silang lahat. Isa ba siyang ranker? O may katumbas siyang isang ranker? At saka, ang gwapo niya, hindi yon ang mahalaga. Dapat lang siyang magpasalamat. Dahil kung wala siya, hindi nila malalampasan ito. Pero, inisnab siya kanina. Kaya parang hindi rin uubra ang pasasalamat. Bigla siyang tumingin kay Granfell. Nagtitimpla na naman ito ng tsaa. Nag-init ang kanyang mukha. Dali-dali siyang lumingon sa ibang direksyon. Bakit ba siya tumititig ng ganon? Hindi naman siya may gusto sa kanya o ano. Pero patuloy pa rin ang titig ni Granfell. Lalong nag-ulo ang isip ni Leonie. Gusto ba nitong uminom ng tsaa kasama siya? Kung mag-aalok siya, tatanggi ba siya? O baka, bigla siyang tinawag ni Granfell. Ano yun? Sagot niya agad. Diretso siyang tinignan ni Granfell at walang kabog-abog na sinabi. Tigilan mong titigan ako ng ganyan. Wala akong tsaa para sa'yo. Tuluyan ng nadurog ang kanyang espiritu at kumpiyansa. Sa labas ng rupture, walang patid ang paglipad ng mga drone. Mahigpit na nagbabantay sa paligid. Sa isang live broadcast ng Today Archena, isang reporter ang nagsimulang mag-ulat. Ang update na ito ay nakakuha ng matinding pansin sa buong mundo. Ito ang may pinakamalakas na boss na naitala natin. Sumingit ang isa pang reporter. Ang rupture na ito ba ang tinatawag na territory outskirts? Tumango ang unang reporter. Tama, ito ang una sa 3 ruptures na dumating kasama ng update na ito. Mayroong daan-daang ruptures na papunta sa lugar na yun. Pero ang iba ay magiging available palang kalaunan. Ang Shining Guild, Gaon, at iba pang mga grupo ay kasalukuyang nasa rupture na. Ngunit, aling guild ang unang makakatapos nito? Ang guild na unang makakagawa nito ay tiyak na makikilala sa buong mundo. Sa isang tent, isang lalaki ang tahimik na nanunood ng mga balita. Biglang pumasok ang isa pang lalaki at nagsalita. Sir, gusto niyo po ba ng kape? Kayo po ang direktor, siguradong pagod kayo. Nagmadali itong pumasok. Napansin niya ang dilim sa loob ng tent. Bakit ang dilim dito? Tanong niya. Mas gusto ko lang ng ganito, sagot ng direktor. Bum-ontong hininga ang assistant. Sige na nga, ano na po ang lagay ng rupture? May bagong footage ba? Sumagot ang direktor. Lahat ay nasa kalagitnaan pa lang ng rupture. Ang pinakamabilis sa ngayon ay ang Shining Guild. Kung ganon, kailangan nating makapwesto malapit sa kanila. Dapat tayong maghanda para sa isang interview. Pagkalabas nila, ngunit nag-aalinlangan ang assistant.
Sir, matagal pa to. Mas mabuti pang panoorin na lang natin ang mga drone. Biglang may napansin ang assistant sa screen. Agad itong tumayo at nagmamadaling lumabas ng tent. Maging ang reporter na nasa live broadcast ay natarante sa nakita. Pasensya na po pero biglang tumakbo sa harap ng camera. Ang aming assistant director. Sa labas, sumisigaw ang direktor. Bilisan ninyo, sundan nyo siya. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa rupture. Isa sa mga ito ay biglang naging kulay asol. Ibig sabihin, may nakatapos na rito. Napamulagat ang reporter. Sino? Ngunit wala pang impormasyon ng direktor. Wala ng oras para magtanong. Ang kailangan nilang gawin ay isa lang. Ang tumakbo. Dapat silang mauna doon. Sa asol na rupture, nakatayo ang assistant, tulala sa kanyang nakikita. Sumabog ang tinig ng direktor mula sa earpiece. Anong nakuhanan mo? Anong guild yun? Gaon ba? O baka shining? Ipinaliwanag ng assistant na hindi alinman sa gaon o shining ang nakatapos, kundi ang Berserker Guild. Naguluhan ang direktor. Ang Berserker Guild, sila ang rank 32, paano sila nauna sa lahat? Kinumpirma ito ng assistant at sinabing nagpapadala na siya ng video. Habang nagsasalita sila, sinabi ng direktor na ang shining ay nasa kalagitnaan pa rin ng rupture. Napadpad pa nga sila sa isang mas mapanganib na lugar, pero tila maayos pa rin silang lahat. Biglang napansin ng assistant ang isang Koreano kasama ng Berserker Guild. Kakaiba ito, dahil ang Berserker Guild ay isang European guild. Anong ginagawa ng isang Koreano sa kanila? Nagsidatingan ang iba pang mga reporter, at nagmamadaling sumugod ang assistant para makalapit. Lalo pang nalito ang direktor. Samantala, agad na lumapit ang assistant kay Granfell at tinanong siya, "Pwede ba kayong ma-interview? Ano ang kaugnayan niyo sa Berserker Guild? Ano ang nangyari sa loob ng rupture?" Paulit-ulit ang mga tanong niya. Pero doon na napuno si Granfell. Sa malamig at matigas na tono, sinabi niya, "Lumayo ka, sinusubok mo ang pasensya ko." Napatigil ang assistant, tulala. Agad namang umalis si Granfell. Masyadong malamig dito. Samantala, binulabog ng mga reporter ang Berserker Guild. Tuloy-tuloy ang mga tanong nila. Ayaw sagutin ni Leonie ang kahit isa rito. Pero isang guild member ang pumilit sa kanya. "Dapat sumagot ka. Unang beses nating maka-first clear." Ngunit matigas pa rin ang ulo niya. "Interviewin niyo na lang yung gagong yun." Masama pa rin ang loob niya kay Granfell. Pero lalo pa itong lumala nang malamang siya pala ang naunang matapos sa rupture. "Saan siya?" Senggal niya. Sumagot ang isang guild member. "Umalis na siya. Gusto raw niyang umuwi muna." Nanlaki ang mata ni Leonie. Ano, paano siya basta umalis ng ganito? At kailan pa siya naging ganito ka-Jose? Nakilala niya na siya ang unang nakatapos sa rupture. At ang bastos na yun ay basta lang umalis. Nagpatuloy ang pagwawala niya, parang isang baliw na chihuahua. Habang pilit siyang pinapakalma ng kanyang guild. Siguradong may magandang dahilan siya. Subok pang paliwanag ng isa sa kanila. Biglang nagkaroon ng pangalawang rupture clear. Agad na naglipatan ang mga reporter papunta roon. Ang pangalawang grupo na nakatapos ay ang Gaon Guild. Pagod at duguan silang lumabas mula sa rupture. Sinugod sila ng mga reporter. Pero ang tingin ni Timon ay nasa Berserker Guild. Sila ba talaga ang unang nakatapos? Biglang nagsalita si Leonie, at umagaw ito ng atensyon ng lahat, pati na ng mga reporters. Sa base camp ng Gaon Guild, habang kumakain ng mainit na noodles, pinapanood ni Chulmin at Timon ang balita. Ang sinabi ni Leonie, ang Gaon ay hindi lang ang magaling na guild sa Korea. Napatigil si Timon. Napansin niyang habang sinasabi ito ni Leonie. Nakatingin siya sa kanya ng may pagmamataas. Para bang ipinagmamalaki niya ang kanilang first clear. At ito lang ang sinabi niya. Halos kasabay lang natin silang natapos Bakit ang taas agad ng tingin niya sa sarili niya? Nag-isip naman si Chulmin. Ano kaya ang ibig niyang sabihin doon? Pero si Timon, mainit na ang ulo. Insulto yon, ano pa ba? Walang ibang guild na mas magaling sa Korea kundi tayo. Sa sobrang inis niya, iniabot niya ang kanyang ramen sa isang assistant. Masaya itong kinuha, pero nang titigan niya, wala na palang laman. Nagbuntong hininga si Chulmin. Siguro nakita niya ang isang Korean player sa rupture. Napaisip si Timon. Mythology Guild. Umiling si Chulmin. Hindi, nasa rupture pa rin sila. Noong una, natuwa si Timon.
Pero agad ding nainis. Kung ganun, sino? Muling nag-isip si Chonin. Hindi ko alam. Pero iisa lang ang naiisip kong posibilidad. Naligo ng mainit si Granfell. Habang si Lee naman ay nagpaikot-ikot sa tuwa. Sobrang saya niya na makaalis sa lamig. At sa wakas ay makapagpahinga ng maayos. Napailing si Granfell. Ang ugali ni Lee ay nakakahiya. Masaya naman si Lee. At sinabing pagkatapos ng mainit at nakaka-relax na paliligo, matutulog siya ng mahaba. Biglang, napatigil si Granfell. Kinabahan si Lee. At tama ang kutob niya. Napansin ni Granfell na may alikabok sa paligid. Malamang, naipon ito habang wala sila. Ibig sabihin, oras na para maglinis. Matapos nilang linisin ang lahat, kumain si Granfell ng pagkain mula sa kung ano lang ang nahanap niya. Habang iniinom niya ang tsa niya, pinanood lang siya ni Lee. Pero kahit pagod, hindi na rin siya inaantok. Tiningnan niya ang mga gamit na nakuha nila mula sa Rupture. Wala namang masyadong kapaki-pakinabang. Sinuri rin niya ang kanyang stats. Tumaas ng 19 levels, ngayon ay level 86 na siya. Hindi naman ganoon kataas, lalo na kung ikukumpara sa hirap ng Rupture. At napakadelikado pa. Napansin niya rin na ang Mahika ay gumagamit ng mas kaunting mana kaysa sa skills. Dahil dito, mas madalas niyang nagamit ang Mahika. Mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa mga skill na meron siya ngayon. Ngunit kahit na ganoon, mabagal pa rin ang mana regeneration. Wala naman siyang accessories o gamit para mapabilis ito. Dagdag pa, kakaunti lang ang benepisyo ng Demon Hunter class. At walang anuman na may kinalaman sa skills. Kung hindi dahil sa grupo na nakasalubong nila, malamang mas mahirap ang laban. Kung nakilala lang niya sila, malamang nagpasalamat siya. Napabuntong hininga si Granfell. Ang totoo, kulang pa siya sa maraming bagay. Ngunit hindi siya marunong magpakumbaba. Kung may magmamaliit sa kanya, patutunayan niyang mali sila. Kung may mag-o-overestimate sa kanya, sisiguraduhin niyang tama sila. Pero bakit niya biglang naaalala ang ugaling ito? Saglit siyang napatigil sa pag-iisip. Matapos ang ilang saglit, sinabi niya, ang susunod na Rupture ay nasa teritoryo ng pamilya ng Count. Wala nang oras para mag-relax. Hindi niya maaaring umasa lang sa Mahika. Kailangan niyang mas maging bihasa sa labanan. At buti na lang, may nahanap siyang test subject para sa araw na ito. Sumang-ayon si Lee. Habang nakikipaglaban sila kanina, napansin niyang magagaling sa pakikipaglaban ang ibang mga manlalaro. Lalo na yung babaeng may maikling buhok. Kung makopya niya ang kilos nito, tiyak na mas gagaling siya sa laban. Binuksan ni Granfell ang menu. Agad siyang pinigilan ni Lee. Alam ko na yung ginagawa mo. Pakiusap niya, huwag, please. Ngunit huli na ang lahat. Inactivate ni Granfell ang panibagong body training quest. Hindi niya pinansin ang reklamo ni Lee. Ang basics ang pinaka-importanteng dapat asikasuhin. Pero bago iyon, kailangan niyang maghugas ng plato. Dahil mahalaga rin ang kalinisan. Napabuntong hininga si Lee. Kailan pa kaya ako makakatulog? Kinagabihan, tumatakbo si Granfell habang nakikinig sa radyo. Samantala, tahimik na umiiyak si Lee sa pagod. Pahinga lang naman ang gusto ko, bulong niya. Biglang nag-anunsyo ang istasyon ng radyo. May mahalagang balita kaming ipapahayag sa lahat. Sa ngayon, halos lahat ng Rupture sa territory outskirts ay nalinas na. At malapit nang buksan ang Count's territory para sa raid. Ngunit ayon sa pinakabagong impormasyon na natanggap namin, ang destruction progress rate ng Count's territory ay biglang lumobo sa 60%. At hindi pa nga ito opisyal na nabubuksan. Kung magpapatuloy ito, posibleng bumagsak ang buong Count's territory. Nag-aalala na ang mga profesional sa nangyayari. Sa Gaon Guild, nanunood sina Taeman at Cholmin ng balita. Imposible to. Isang araw pa lang ang lumipas. Pero nasa 60% na agad ang destruction progress. Paano nangyari yun? Paliwanag ni Cholmin. Kapag mas malakas ang mga halimaw sa loob, mas umiikli ang time limit para sa pag-clear nito. Ngunit hindi matanggap ni Taeman ang sagot. Pero wala namang dahilan para bumilis ito ng ganito. Ibig sabihin ba, lumakas ang mga halimaw sa loob? Tumango si Cholmin. Kailangan nating alamin. Ito ng mabuti. Masyadong kakaiba ang nangyayari. Samantala, nagkakagulo sa Archane Camp. Litong-lito ang direktor. Bakit lumakas bigla ang mga halimaw? Sinabi ng assistant na kahit ang mga analyst ng advanced guilds ay walang ideya kung bakit.
Hindi ito tinanggap ng direktor. Kailangan nating may gawin dito. Kung bumagsak ang rupture ng ganito, masasagasaan tayo ng mga halimaw. Walang ligtas. Mga sibilyan at manlalaro, lahat mamamatay. Binasa ni Granfell ang balita. Wala pang kasaysayan na may nangyari na ganito noon. At wala ring nakakaalam kung paano ito nangyari. Pero nagkaroon siya ng sagot. Ang impormasyong ito ay nasa auction dati. Ngunit mula nang masira ito, wala nang may alam. Dapat siyang magmadali. Ang mga vampira ay may kakayahang ipamahagi ang kanilang awtoridad sa pamamagitan ng dugo. At si Count Asker ay ginawa iyon. Ibinahagi niya ang kanyang awtoridad sa mga halimaw sa labas ng kanyang teritoryo. Ngunit ngayong patay na sila, bumalik ang awtoridad sa tunay na may-ari nito. At ibinahagi niya ito sa mga halimaw sa loob ng kanyang teritoryo. Kaya lumakas ang mga ito. Kaya bumilis ang pagkasira ng lugar. Ngunit kung ganoon, kung salakayin nila ang Count's territory ngayon, posibleng gumuho agad ang Count's fortress. Si Count Asker ay isang marangal na aristokrata, at hindi niya kailanman binabawi ang isang bagay na ibinigay na niya. At ngayon, isang bastos ang dumudungi sa dangal ng kanyang lahi. Panahon na para ipataw ang hustisya. Iniisip ni Lina Asteg nga iyon, pero paano naman ang tulog? Sabi ni Granfell, makakatulog lang siya kapag patay na ang halimaw na iyon. Sa puntong iyon, nagsisimula ng magbitak-bitik at gumuho ang teritoryo ng Count, at may natitirang 5 oras bago ito tuluyang bumagsak. Parami ng parami ang nagtitipon sa paligid ng rupture ng teritoryo, at isang streamer na nagngangalang Park Wigang ang bumabati sa kanyang mga manunood pabalik sa kanyang channel na puno ng determinasyon. Kasalukuyan siyang nasa Snowy Mountains ng Russia, habang umabot na sa 70% ang destruction progress ng teritoryo ng Count, ibig sabihin, wala ng 5 oras bago tuluyang masira ang rupture. Eksaktong 3:48 AM ang oras, at napakaraming guild ang nagtipon sa kabila ng sobrang aga. Binuksan niya ang kanyang notebook at sinabing may mga interesanteng punto siyang gustong talakayin, ngunit hindi gaanong impressed ang chat, karamihan ay nilalay lang siya. Pero hindi siya sumusuko. Ipinaliwanag niya na sa pagkakataong ito, mayroon lamang 30 pasukan ang rupture ng teritoryo ng Count, malayong mas kaunti kaysa sa naunang rupture na may 200 pasukan. Dahil kakaunti lang ang mga entrada, maraming guild ang napilitang magsama-sama sa isang rupture. Ang XP at loot ay ibinabahagi batay sa contribution rate, kaya kailangang balansehin ng mga guild ang isa't isa upang parehong makinabang. Ngunit patuloy lang sa panlalait ang chat, mukhang wala silang ibang magawa. Doon nila napansin si Cholmin sa likuran ni Wigang. Lumingon siya upang tingnan at tama nga, si Cholmin iyon. Binati ni Cholmin ang kanyang koponan, at tinanong ni Taemon kung ano na ang sitwasyon sa mga pasukan ng rupture. Ipinaliwanag ni Cholmin na sinuri niyang mabuti ang lahat, at nalaman niyang hindi maiiwasan ang matinding kompetisyon dahil sa kakaunting entrada. Sinabi ni Taemon na ayos lang sa kanila ang anuman, basta't hindi lang sila makakalaban ng Shining. Pinakalma naman siya ni Cholmin, sinabing huwag siyang mag-alala dahil pumunta ang mga ito sa malayong hilaga upang makipaglaban sa Unified Underheaven Guild. Nagulat si Taemon dahil ang guild na iyon ang pumapangalawa sa rangkang. Nagsimula namang pag-usapan ng chat ni Wigang ang tungkol sa labanan ng unang at ikalawang ranggong guild. Ipinaliwanag ni Cholmin na ang Berserker ay kasama ng Second Son at Bohemian, kaya mas mainam na manatili silang ligtas, pero hindi sila masyadong makakakuha ng loot o experience. Samantala, unti-unting nababawasan ang chat ni Wigang habang lumilipat ang mga manunood sa ibang stream. Sinubukan niyang manghingi ng atensyon, ngunit tila wala nang nakikinig sa kanya. Biglang dumating ang isang grupo, at lumitaw ang isang malisyosong ngiti sa mukha ni Taemon. Nanginginig siyang nagtanong kung ano ang ginagawa nila roon. Ito ang pang-4 na ranggong guild, Inazuma. Lumapit ang kanilang guild master na si Hisagi Kazuma, isang manlalarong nasa level 376 at pang-6 sa rankings. Sinabi niyang tila nagkataon lang na ang mababang rank na Gaon Guild ay nakatayo mismo sa harap ng rupture na nais niyang pasukin. Nagulat si Wigang na naroon ang Inazuma, at lalo pang naging interesado ang kanyang chat. Sinabi ni Taemon na dati, mariin nilang tinanggihan ang pagtatayo ng branch sa Korea, kaya siguradong kaka-rating lang ng eroplano nila.
Tumawa lang si Kazuma at ipinaliwanag na mas madali at mas matipid na lumipad patungong Russia kaysa magtayo ng buong branch sa Korea. Tinanong ni Taemin kung talaga bang hinahamon siya nito, ngunit sinabi ni Kazuma na wala namang halaga iyon. Hindi naman daw mawawala ang mundo kung aalisin sila. Nag-umpisang magpuwersa ng lakas ang dalawang guild at handang umatake anumang sandali. Si Huygang ang unang nakakita ng tensyon at naisip niyang kung may re-record niya ito, baka yumaman siya. Bigla namang dumagsa ang iba pang streamers at reporters upang masaksihan ang aksyon sa pagitan ng Gaon at Inazuma. Samantala, pinayuhan ni Cholmin si Taemin na alam niyang galit ito sa Inazuma, ngunit ang mas mahalagang problema ay ang destruction progress ng Rupture. Kung maglalaban ang dalawang guild, lahat ay malulugi, at wala nang sapat na oras. Sa paligid, sinimulan ng mga streamer ang pangungutya sa Gaon, sinasabing mas malakas ang Inazuma dahil nasa ika-5 pwesto ito, samantalang ang Gaon ay pang-11 lamang. Lalong uminit ang dugo ni Cholmin sa mga komentong ito, at lalong nag-init ang labanan. Ipinaliwanag ni Cholmin na sila ang nauna roon, kaya kung bibitawan nila ang pwesto, masama ang kalalabasan. Nagbigay siya ng kumpas kay Taemin, isang kakaibang galaw, na tila nagsasabing kalabanan na sila, at agad namang pumayag si Taemin. At ganoon nga, sabay na pumasok sa Eastern Rupture ang Gaon at Inazuma. Mabilis namang kumalat ang balita tungkol sa kanilang tunggalian. Iniulat ng mga mamamahayag ang kanilang alitan, pati na rin ang rankings at nasyonalidad ng mga guild masters, na lalong nagpainit sa sitwasyon. Sa pinakamalayong hilaga, naroon ang unang at pangalawang ranggong guild, shining at unified under heaven. Sa katimugang Rupture naman, sabay-sabay na pumasok ang Berserker rank 30, Second Son, rank 7, at Bohemian, rank 3. Umabot na sa mapanganib na 80% ang destruction progress, kaya't nadarama na ng mundo ang matinding kaba at pangamba. Sa loob naman ng teritoryo ng Count, kalmado lamang si Granfell habang iniinom ang kanyang tsaa. Ngunit walang nakakaalam kung saang Rupture siya pumasok. Sa pagninilay-nilay, napagtanto niyang ang pinakamahalagang aral mula sa huling Rupture ay ang panganib ng maubusan ng mana. Dahil dito, kailangang paghusayin niya ang paggamit ng mana sa labanan. Isa sa kanyang naging solusyon ay ang isang mahika na binuo mula sa kanyang alchemy skill, isang paraan upang baguhin ang anyo ng mga bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Una, sinubukan niyang gawing tasa ng tsaa at mesa ang ilang bato. Ngunit habang mas komplikado at detalyado ang disenyo, mas maraming pera ang nagagastos, kaya hindi ito epektibong gamitin sa labanan. Habang iniisip niya ang problemang ito, dumating ang ilang kawal ng Count, pawang nasa level 300. Itinaas ni Granfell ang kamay at sinabing kung ito lang ang kapangyarihang ibinigay ng Count sa kanila, nakakahiya naman nito. Mula sa lupa, bumangon ang ilang batong formation sa paligid ng mga kawal, at inutusan silang bumalik sa alikabok. Ginamit niya ang Restore to Original State skill, pinulbos ang lahat ng kawal nang hindi halos gumagamit ng mana. Sinabi niyang ang pinakamagandang klasifikasyon ng mahikang ito ay Reversal Magic, at iyon mismo ang ipapangalan niya rito. Napangiwi si Lee sa sobrang cringy ng pangalan, pero hinayaan na lang niya ito. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng teritoryo, ilang kawal ang naghihintay ng mga biktima. Ngunit tila sila mismo ang magiging biktima, dahil biglang lumitaw si Taemin at walang kahirap-hirap na pinatay ang isa. Nataranta ang iba, ngunit ngumiti lang si Taemin at isang malawak na atake ang ginamit niya upang tamaan silang lahat ng sabay-sabay. Pagdating ng kanyang guild, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam, sa ganitong kalaliman ng Rupture, 10 halimaw lang ang napatay niya. Agad nag-report ang isa niyang kasamahan, pareho ang sitwasyon ng Inazuma. Dapat magkaiba ang kanilang landas sa Rupture, pero paano sila parehong kakaunti lang ang napatay? Biglang lumitaw ang Inazuma, at pabirong sinabi ni Kazuma na tila masyadong payapa ang lugar na ito. Nagtalo sila ni Taemin, ngunit bago pa lumala ang usapan, isang mensahe ang natanggap ni Taemin mula kay Cholmin. Nagawa na niya ang dungeon analysis, at kailangang lumayo si Taemin sa lugar. Ngunit huli na ang lahat. Biglang lumindol, nagbago ang ekspresyon ni Taemin, dumating na ang mga knights ng Count. At silang lahat ay nasa level 350.